May mga desisyon tayong ginagawa dahil akala natin ay yun lang ang paraan para mabuhay. Pero minsan, habang sinusubukan nating ayusin ang ating buhay, ay may mga pusong nasasaktan na pala tayo nang hindi natin namamalayan. Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Laika. Hindi ko na po babanggitin ang tunay kong pangalan para na rin sa kapakanan ng mga taong kasama sa kwento ko. Ako po ay 28 years old na ngayon at taga Quezon City. May isang anak na rin po ako. Matagal ko pong pinag-isipan kung ibabahagi ko ito at umaasa po akong kahit papano ay may matututunan din ng iba sa naging mga pagkakamali ko sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon, Papa Choy. First year high school pa lang kami noon, bata pa at walang alam sa buhay. Pero akala namin ay alam na namin ang lahat tungkol sa pagmamahal. Nasa likod kami ng lumang classroom sa school. Tahimik doon kaya doon ko naisip na kausapin si Junie, ang boyfriend ko noon. Nanginginig pa ang kamay ko habang hawak ko yung maliit na plastic na binili ko sa butika. Junie, may ipapakita ko sa iyo, sabi ko. Nagtaka naman si Junie. O ano yun? Dahan-dahan kong inilabas sa bag ko yung pregnancy test at iniabot sa kanya. Halos hindi ako makahinga habang tinitignan niya yon, Papa Choy. Nakita ko kung paano nagbago ang mukha niya. Mula sa pagtataka ay naging gulat tapos biglang nagalit. Laika, ano to? Halos pabulong pero ramdam ko yung inis sa boses na tanong niya. Junie, buntis ako. Mahina kong sabi. Parang natahimik ang paligid. Ilang segundo siyang walang sinabi. Tapos, napahawak siya sa ulo niya. Hindi pwede to. Papatayin ako ng parents ko kapag nalaman nila to. Bata pa tayo, Laika. Bigla niyang sabi. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi niya. Ano bang gusto mong gawin ko? Mag-isa ko tong haharapin? Nangingiyak kong tanong. Laika, mag-isip ka nga. First year high school pa lang tayo. Hindi pa tayo ready sa ganito. Halatang natatarantan na sagot niya. Tuluyan ang bumuhos ang luha ko at hindi ko alam kung takot ba o lungkot ang mas nararamdaman ko noon. Hindi naman ako nagbuntis mag-isa, Junie. Nung masaya tayo at nung ginagawa natin to, hindi ka naman nagsabi na bata pa tayo sabi ko habang umiiyak. Napatingin lang siya sa akin pero wala siyang masabi. Ngayon na may nangyari na, bigla kang natatakot? Sumbat ko. Hindi sa ganun. Iniisip ko lang kung anong mangyayari sa atin, sa pamilya natin. Sagot niya naman. Paano naman ako? Paano yung bata? Wala siyang naisagot. Nakatingin lang siya sa lupa na parang gusto niyang tumakas sa usapan. Sa sandaling iyon ay doon ko unang naramdaman na baka ako lang talaga ang haharap sa problemang yon. Habang umiiyak ako sa harap niya ay parang unti-unting nawawala yung taong inaasahan kong sasalo sa akin. At kahit hindi pa niya sinasabi ng direkta ay ramdam ko na sa mga mata niya na hindi niya kayang panindigan kung ano ang ginawa namin. Doon ko rin sa school unang nakilala si Junie, Papa Choy. Kilala siya doon kasi medyo may kaya ang pamilya nila. Hatid sundo siya ng kotse, maayos ang gamit, at parang walang problema sa buhay. Ako naman ay kabaligtaran. Matagal nang wala ang papa ko at ako lang ang nag-iisang anak. Si mama lang ang mag-isang nagtatrabaho
para maitaguyod ang pang-araw-araw namin. Kaya habang hawak ko ang pregnancy test noon, ay hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang nangyari. Wala siyang kaalam-alam sa mga kaalembungan ko at sa mga kalokohan na ginagawa ko sa tuwing magkasama kami ni Junie. Natatakot ako kung paano niya yun tatanggapin at haharapin na magkaka-baby na ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Junie noong araw na yon, Papa Choy, ay umuwi akong magulo ang isip. Umiiyak pa rin ako habang naglalakad pa uwi dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Kinabukasan ay pumasok ako sa school na umaasang kakausapin niya ako, na kahit galit siya kahapon ay iniisip ko na baka nagulat lang siya at kailangan lang ng oras para mag-isip. Pero buong araw, Papa Choy, ay hindi siya pumasok. Naisip ko na baka may sakit lang siya o baka pinagalitan ng parents niya. Pero kinabukasan ulit ay wala pa rin siya. Hanggang sa isang araw, habang nagkaklase kami ay biglang nagsalita ang advisor namin. Class, ipapaalam ko lang na nag-transfer na ng school si Junie. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Nagtinginan pa yung iba naming kaklase. May nagtanong pa kung bakit bigla siyang lumipat kahit halos kalahati na ng school year. Pero ako ay tahimik lang. Hindi ko na kailangang hulaan kung bakit siya umalis. Doon ko tuluyang na-realize na iniwan na talaga niya ako. Simula noon ay naging balisa na ako, Papa Choy. Habang tumatagal ay ramdam ko na rin yung mga pagbabago sa katawan ko. Mas pabilis akong mapagod at madalas akong nahihilo. Pero ang mas pabigat pa roon ay yung laman ng isip ko. Unti-unti ay nawala na rin ako ng gana mag-aral. Kahit paano ay nagsusulat pa ako sa notebook o nakikinig sa teacher. Pero ng mga sumunod na araw ay parang wala na akong pakialam. Madalas akong tulala sa classroom. Pag-uwi ko naman sa bahay ay dumidiretso na lang ako sa kwarto ko. Doon ako nagkukulong. Minsan umiiyak, minsan nakahiga lang at nakatitig sa kisame. Hindi na rin ako masyadong nakikipag-usap sa pamilya ko. Hanggang sa isang araw ay may nangyari na hindi ko inaasahan. Nasa sala ako noon nang biglang pumasok sa kwarto ko si Mama para maglinis. Sanay kasi siya na minsan siya na ang nag-aayos kapag sobrang kalat. Hindi ko alam na chinek niya ang bag ko. Ilang minuto lang ang lumipas ay bigla kong narinig ang malakas na boses niya. "Laika!" Kinabahan ako agad. Dali-dali akong pumunta sa kwarto. Pagpasok ko ay nakita ko si Mama na hawak ang pregnancy test ko. Galit na galit ang mukha niya. "Ano to? Kaninong pregnancy test to?" sigaw niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang nanigas ang buong katawan ko. "Sumagot ka!" tanong niya ulit. Wala na akong maitatago, Papa Choy. Unti-unting tumulo ang luha ko habang nakayuko. "Kaya pala wala ka sa wisyo palagi? Kaya pala ayaw mo nang mag-aral?" Galit pa na sabi niya. "Sabihin mo sa akin, Laika, sino ang tatay ng dinadala mo?" Halos hindi ko mailabas ang salita sa sobrang takot at hiya. Pero mahina at halos pabulong ay sinabi ko ang pangalan, "Si Junie po." Pagkatapos kong umamin kay Mama, akala ko ay sigawan lang ang mangyayari sa bahay. Pero hindi doon natapos ang lahat, Papa Choy. Galit na galit si Mama. Halos hindi na siya mapakali habang naglalakad sa sala. "Hindi pwedeng ganito na lang.
Kailangan mapanagutan ka, sabi niya habang umiiyak sa galit. Bago pa ako makapagsalita, ay kinuha niya ang tsinelas niya at lumabas ng bahay. Kinakabahan ako agad. Alam ko na kung saan siya pupunta. Sa kabilang kanto lang kasi ang subdivision kung saan nakatira si Junie. Kilala ni Mama si Junie dahil ilang beses na rin itong nakapunta sa amin. Pero ang alam lang niya noon ay kaibigan ko lang. Dali-dali akong sumunod sa kanya. Pagdating namin sa tapat ng bahay nila Junie, ay hindi na nagdalawang isip si Mama. Kumatok siya ng malakas sa gate. "Hoy Junie! Lumabas ka riyan! Lumabas ka dyan!" Sigaw niya. Ilang sandali lang ay lumabas ang mami at daddy ni Junie. Halatang nagulat sila sa eksena. "Ano po yun?" tanong ng mami ni Junie. At hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mama. "Nasaan ang anak ninyo? Sabihin niyo sa kanya, panagutan niya ang anak ko." Sigaw niya. Napatingin agad sa akin ang parents ni Junie. Halatang gulat na gulat sila. "Ha? Ano pong sinasabi ninyo?" Nagtatakang tanong ng mami niya. "Buntis ang anak ko at ang anak ninyo ang may gawa." Galit na sabi ni Mama. Biglang nagkagulo sa harap ng bahay nila. May mga kapitbahay na ring sumisilip at umapila agad ang daddy ni Junie. "Hindi po pwedeng mangyari yan. Bata pa ang anak namin. Hindi niya kayang gawin yan." Sabi niya pa. Sino pa ba? Anak niyo ang tinutukoy ng anak ko. Akala niyo pag-aaral ang inaatupag? Puro kalandian." Sigaw ulit ni Mama. Samantalang ako ay halos maiyak na habang hinihila si Mama. "Ma, tama na po, please po." Pakiusap ko. Pero hindi siya nagpapigil. "Panagutan niya ang anak ko." Ulit niya. Sakto namang may dumating na tricycle sa harap ng bahay. Bumaba roon si Junie. Nang makita niya ang dami ng tao at si Mama na galit ay bigla siyang napatigil. "Junie, halika nga dito." Tawag ng mami niya. Lumapit siya at halatang kinakabahan. Anong nangyayari?" tanong niya. Umarap sa kanya ang mami niya. "May sinasabi sila dito. Ikaw daw ang nakabuntis sa anak niya. Totoo ba yun?" sabi nito. Napatingin sa akin si Junie at ilang segundo kaming nagkatinginan. Umaasa pa rin ako noon na magsasabi siya ng totoo. Pero ang sumunod niyang sinabi ay parang kutsilyong tumusok sa dibdib ko. Umiling siya, Papa Choy, at sumagot. Hindi po akong ama," sabi niya. Pagkatapos sabihin ni Junie na hindi siya ang ama, ay lalo pang nagwala si Mama. Halos hindi siya mapigilan noon sa galit. Sigaw siya ng sigaw sa harap ng bahay nila, habang paulit-ulit na sinasabing panagutan ang nangyari sa akin. Pero kahit anong sigaw ni Mama ay nanindigan si Junie. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi daw siya ang ama ng batang dinadala ko. Pati na rin ang mga magulang niya ay ipinagtatanggol siya at sinasabing hindi kayang gawin yon ng anak nila. Sa huli ay nauwi na lang sa barangaya ng lahat, Papa Choy. Nandoon kami at magkaharap ang dalawang pamilya. Umaasa pa rin ako na kahit paano ay aamin si Junie. Pero kahit sa harap ng barangay officials ay ganun pa rin ang sinabi niya. Hindi daw siya ang ama. Doon ko tuluyang tinanggap na wala na talaga akong maaasahan sa kanya. Pag-uwi namin ng bahay ay tahimik lang si Mama. Hindi na siya nagsisigaw tulad ng dati. Ramdam ko na galit pa rin siya. Pero mas nangibabaw
ang pag-aalala niya sa akin. Habang lumalaki ang tiyan ko ay doon ko mas nakita kung gaano kalaki ang sakripisyo ni Mama. Siya ang naging sandalan ko sa lahat. Kahit na hinusgahan ako ng maraming tao sa paligid, may mga kapitbahay na nagbubulungan kapag dumadaan ako. May iba ring nagsasabing sayang daw ako dahil maaga akong nabuntis. Masakit marinig ang mga yon. Pero tuwing uuwi ako sa bahay ay naroon si Mama. Hindi niya ako iniwan. Siya ang kasama ko sa mga check-up. Siya ang nag-aalaga sa akin kapag nahihilo ako o kapag bigla kong napapagod. Hanggang sa dumating ang araw na nanganak ako, Papa Choy. Sa lahat ng taong nawala sa tabi ko ay si Mama ang nanatili. Kaya ilang buwang pagkatapos kong manganak ay may naisip akong gawin. Gusto kong bumalik sa pag-aaral. Alam kong mahirap dahil may anak na ako. Pero ayoko habang buhay na ganoon na lang ang mangyari sa buhay ko. Noong una ay nag-aalala si Mama. Baka daw mapagod ako o hindi ko kayanin. Pero pinilit ko siya. Ma, gusto kong tapusin kahit high school lang. Sabi ko sa kanya. At tulad ng dati, sinamahan niya ulit ako. Hinati ni Mama ang oras niya sa pagtatrabaho para mabantayan ang apo niya tuwing may pasok ako sa school. Minsan pagod na siya pero hindi niya ipinapakita sa akin. Dahil sa tulong niya ay unti-unti kong natapos ang mga kailangan ko sa school. Hanggang sa dumating ang araw na nakapagtapos ako ng high school. Hindi man perpekto ang naging simula ng pagiging ina ko, ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kahit paano ay nakabangon kami ni Mama mula sa pinakamabigat na bahagi ng buhay ko. Pagkatapos kong gumraduate ng high school ay hindi na ako nag-aksaya ng oras. Alam kong kailangan ko ng kumilos para sa anak ko at para na rin makabawi kay Mama sa lahat ng sakripisyo niya. Naghanap agad ako ng trabaho. Sa awa ng Diyos ay hindi naman ako nahirapan. Natanggap ako bilang cashier sa isang supermarket malapit sa amin. Hindi man kalakihan ng sahod, pero sapat naman para sa pang-araw-araw naming gastusin. Kahit paano ay nakakatulong na ako sa bahay. Habang tumatagal ay napansin ko kung gaano pa rin kapagod ang trabaho ni Mama bilang on-call na kasambahay. Minsan madaling araw na siyang nakakauwi at pagod na pagod. Kaya isang araw, kinausap ko siya, Papa Choy. Ma, ako na po muna ang bahala. Magpahinga na po muna kayo. Sabi ko sa kanya. Noong una ay ayaw pa niya. Sanay kasi si Mama na siya na ang kumakayod para sa amin. Pero pinilit ko siya hanggang sa pumayag na rin siya. Doon ko mas naramdaman na kahit paano ay unti-unti na kaming nakakaahon. Isang araw habang nasa trabaho ako ay may lalaking customer na napansin kong palagi sa lane ko pumipila. Noong una ay hindi ko masyadong pinansin. Hanggang sa isang beses ay bigla siyang nagsalita habang inaabot ko ang sukli. Miss, pwedeng magpakilala? Sabi niya. Medyo nagulat ako pero ngumiti lang ako. Doon ko siya nakilala at Baron ang pangalan niya. Simula noon ay paminsan-minsan na siyang dumadaan sa supermarket. Minsan may binibili at minsan ay parang dumadaan lang para makipagkwentuhan. Hindi nagtagal ay niligawan niya ako. Sa totoo lang, Papa Choy, ay natakot ako noong una. Dahil sa lahat ng nangyari sa akin noon ay hindi na ganoon kadali para sa akin na magtiwala ulit. Pero iba si Baron. Mabait siya, mahinahon kausap at marunong rumispeto.
Bonus na lang siguro na kamukha pa niya si Dennis Trillo. Kaya minsan ay napapangiti ako kapag nakikita ko siya. Mas lalo akong napalapit sa kanya nang malaman kong tanggap niya ang anak ko at hindi niya yon ginawang issue. Kalaunan ay pinakilala ko rin siya kay mama. Mabait din ang pakikitungo niya kay Baron, kaya lalong gumaan ang loob ko. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan kong sagutin na siya. At akala ko noon ay yuda ang simula ng mas maayos na kabanata ng buhay ko. Mas minahal ako ni Baron habang tumatagal ang relasyon namin, Papa Choy. Halos 3 taon kaming naging magkasintahan at sa buong panahong yon ay hindi nagbago ang pagtingin niya sa akin. Maalaga pa rin siya, mas naging responsable at mahal din niya ang anak ko na parang sarili niya. Maayos na sana ang lahat. Pero sabi nga nila ay walang perpektong relasyon. Never niya pa kasi akong naipakilala sa pamilya niya. Isang beses ay diretsahan niya akong kinausap tungkol doon. Love, hindi sa nahihiya ako sa'yo. Pero medyo mamata kasi ang parents ko. Ayokong may masabi silang masakit sa'yo. Sabi niya. Hindi ko naman siya masisisi. Alam ko rin ang sitwasyon ko. Kaya sinabi ko na lang na naiintindihan ko siya. Humingi lang siya ng konting pasensya at pumayag naman ako. Pero habang tumatagal ay may mga pagkakataon na naiisip ko rin yon. Hanggang sa dumating ang panibagong problema. Isang araw ay nagkasakit si mama. Kailangan ko siyang bantayan sa bahay kaya ilang araw akong hindi nakapasok sa trabaho. Dahil doon ay halos wala akong sinahod noong cut-off na yon. Si Baron ang tumutulong sa amin. Siya ang halos gumagastos para sa pagkain, gamot ni mama at kung ano-ano pa. Pero habang tumatagal ay nahihiya na rin ako. Pakiramdam ko ay masyado na kaming umaasa sa kanya. Pagkatapos gumaling ni mama ay agad akong bumalik sa trabaho. Kailangan kong bumawi. Doon ko nakilala ang isang matandang lalaki na madalas tawagin ng mga empleyado sa amin bilang Daddy Max. Regular customer siya sa supermarket. Pero nung araw lang na yon ko siya nakita. Isang araw ay sa lane ko siya pumila. Habang ini-scan ko ang mga binili niya, ay napansin kong nakatingin siya sa akin. Hi, anong pangalan mo? Tanong niya. Medyo nagulat ako pero sumagot naman ako. Hindi ko akalaing doon magsisimula ang lahat. Nang matapos ang shift ko at palabas na ako ng supermarket, ay nakita ko siya sa parking area. At nakaupo sa loob ng sasakyan niya. Tinawag niya ako. Laika, kain tayo sa labas. Dinner lang. Sabi niya. Hindi ko rin alam kung bakit, pero sumama ako. Siguro dahil pagod ako sa mga problema. Siguro dahil gusto ko lang makalimot kahit sandali. Pero naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari, Papa Choy. Habang nag-uusap kami ay bigla niya akong inalok ng malaking pera kapalit ng puri ko. Nanahimik ako noon. Sa isip ko ay mali iyon. Pero naaalala ko rin ang mga gastusin namin. Ang gamot ni mama at ang lahat ng kulang sa bahay. At sa uli ay bumigay ako. Pagkatapos ng unang gabing yon, akala ko ay hindi na mauulit. Sabi ko sa sarili ko ay isang beses lang yon at tapos na. Pero nagkita ulit kami ni Daddy Max hanggang sa nasundan pa. Sa bawat pagkikita namin ay may kapalit na pera. Malaki rin ang ibinibigay niya kaya unti-unting gumagaan ang buhay namin. Nakakabili na ako ng mas maayos na gamit
para sa anak ko at mas naging maalwan na ang gastusin sa bahay. Unti-unti akong nasilaw sa pera, Papa Choy. Alam kong mali ang ginagawa ko. Alam kong may baron na ako. Pero sa totoo lang ay may bahagi rin sa akin na nasasaktan. Kahit sinasabi ko sa kanya na okay ako na hindi makilala ang parents niya. Pero deep inside ay dinadamdam ko. Kahit sinasabi niyang para protektahan ako sa mga posibleng masakit na salita ng parents niya, ay minsan naiisip ko pa rin na baka hindi talaga ako okay para sa kanila. Kaya habang nagpapatuloy ang relasyon namin ni Baron, ay lihim namang nagpapatuloy ang pagkikita namin ni Daddy Max. Hanggang sa dumating ang araw na parang napasubo na ako sa sitwasyon. Isang gabi ay masayang-masaya si Baron nang magkita kami. "Love, may good news ako sa'yo," sabi niya. Napangiti ako. Ano yun?" "Ready na ang parents ko na makilala ka. Alam na rin nila ang tungkol sa'yo, pati ang sitwasyon mo," sabi niya pa. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Doon ako nakonsensya sa lahat ng ginawa ko, Papa Choy. Naisip ko kung paano ko haharapin ang pamilya niya habang may tinatago akong lihim. Pero huli na para umatras. Dumating ang araw na dadalhin na ako ni Baron sa bahay nila. Kabado ako habang papasok kami sa loob. Pinakilala niya ako sa mami niya na maayos namang nakipag-usap sa akin. Pero nang lumingon ako sa lalaking nakaupo sa sala, ay parang nanghina ang tuhod ko. Nandoon si Daddy Max, Papa Choy. Ngumiti si Baron at inilagay ang kamay niya sa balikat ng matanda. "Laika, ito nga pala ang dad ko." Sa sandaling iyon ay parang gusto ko na lang lumubog sa kinatatayuan ko, Papa Choy. Pagkatapos ng araw na iyon ay parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko na kayang harapin pa si Daddy Max. Kaya agad kong binlock ang number niya. Nagdesisyon na rin akong mag-resign sa trabaho para hindi na kami magkita pa. Hindi ko na rin kayang humarap kay Baron. Sobrang bigat ng konsensya ko. Kaya bago pa siya makapagtanong o makaalam ng lahat, ay binlock ko rin siya at tuluyan nang umiwas. Naghanap ako ng paraan para makaalis sa Pilipinas. Nag-apply ako bilang OFW sa Jordan. At sa awa ng Diyos ay natanggap naman ako agad. Hanggang ngayon ay narito pa rin ako. Nire-renew ko lang ang kontrata ko dahil mabait naman ang amo ko at maayos ang trabaho. Araw-araw ko pa rin ipinagdarasal na sana balang araw ay tuluyang ko nang malampasan ang nakaraan. Papa Choy, minsan ang isang maling desisyon ay pwedeng magdulot ng napakalaking gulo sa buhay. Sana ang kwento ko ay magsilbing paalala sa iba na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, ay huwag pa ring pipiliin ng landas na alam nating mali. Maraming salamat po sa inyong lahat.